Magandang araw mga kapatid muli at sa ating pagpapatuloy ngayon sa video natin na naumpisahan nung nakaraan. Ito'y patungkol doon po sa audio message ni Pastor Apollo Sikbuloy patungkol doon sa kanyang mga sinanakit sa bansang Amerika, sa Pilipinas at maging dito sa nangyari sa kanya dito nga sa Pilipinas sa kanyang kongregasyon, sa kanyang iglesia, sa kanyang kingdom na may pangalan na Jesus Christ, the name above every name. Siya nga ang pastor doon. So mga kababayan, ito na po ang part 2. Ito na po ang part 2 doon sa sinasabi kong ipagpatuloy natin ang naumpisahang video na yon dahil sa sobra kasing haba, almost 48 minutes. So para naman hindi gaanong mahaba, ginawa ko na lang na part 1 and part 2. So dito tayo ngayon sa part 2. Na dito sa umpisa ng kanyang pananalita at sabi nga niya, hindi ako magpapa-aresto dahil baka nga naman daw is or basta manarinig ko kasing papatayin eh. So kung ano man yan mga kababayan, mas maiging atin ang mapakinggan direct to the horse's mouth sa bibig mismo ni Apollo Sikbuloy. Atin na pong pakinggan mga kababayan. At kung kayo po ay handa na, siguro mas maiging ang atin ang umpisahan. At yan lang kayo mga kapatid. Po lang kayo, makinig tayo. At ito na po, atin na pong umpisahan. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Muli ha, ito na yung part 2. Karugtong doon sa ginawa natin ng whatever happens, tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel, nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama. Pag ganito ang pamamahala, it's an evil and righteous administration. I am telling you that. Sa tayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo, mula kay Diosdado Macapagal, mula po sa maliit pa ako kay Magsaysay, kay Carlos P. Garcia, kay Diosdado Macapagal, kay Marcos Sr., kay Cory Aquino, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos kay Gloria Macapagal, pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan. Nakasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ipinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang. Ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other
members of the, Sige, magsalita ka lang din, Congress. Mr. Kibuloy. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kinriminalize kami. Ibiro nyo ginagawa nyo dangerous criminal organization ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa na niwala sa katuwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun? Na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas. Pagkatapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos magtatayo kayo ng sariling korporasyon, i-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapang blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos biglang-bigla ililipat ninyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkatapos itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin ninyo, ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako. Sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu ano masabi niyo mga upang ang ka-BBM dyan? Ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Anong sabi niyo masabi mga ka-BBM? Mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan niyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyong korupsyon. Tingnan ninyong droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang druggists, inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin araw-araw, durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumal-dumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Si Nebukadnezar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang mag-alamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko.
Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babaeng yan. Ako pala magbigay ng konting reaksyon tungkol doon sa sinasabi niya. Pastor, sinasabi mo na yan. Ikaw pala ay single. So, hindi ka nga nag-asawa. Wala namang problema dyan kasi ayon sa Biblia, si Apostol Pablo nga hindi nga naman nag-asawa . Pero, kung totoo yung sinasabi mo na ikaw ay pinag-aagawan ka ng mga babae dyan dahil siyempre nga naman, nag-iisa ka. Kung inaayawan mo, di parang mapahiya ang babae. Parang kakaiba nga na, iba na talaga ang pugi, Pastor Apollo Kibuloy, iba na ang pugi. Ang pugi kasi pinag-aagawan. Pero ayon kasi sa mga claim din naman doon nandoon kay Senado, sa senador, sa harap ni Senador Risa Hontiveros, ayon sa kanilang mga sinasalaysay doon na mayroong kakaibang nangyari, mga kababalaghang nangyari sa kanilang buhay habang nandoon sila sa pastoral. Yun ang aking narinig. Kasi kung ano man ang mga ginagawa doon, sa ngalang ikaw is, siyempre, anak ng Diyos. Mahirap tumanggi. Parang naalala ko yung doon sa Surigao, di ba? Si Hari. Ngayon, pagka umaayaw ka, di pwede mong tanggihan kasi anak ng Diyos ang iyong tinatanggihan. Kumbaga is a big privilege. Pero ayon sa kanila, para bang na-hypnotize na lang sila at sunod-sunuran na lang. Pero siyempre sila yung mga virgin na mga babae, para bang, inaasawa. Nagtatanong lang naman kasi dahil siyempre pagka sa sunod na mga pagkakataon, sa ngalang nando sila sa pastoral, kasama ba sa serbisyo bilang isang pastoral ang mga kababaihan dyan? Nagtatanong lang din naman. Anyway, kung yan ang doktrina or aral ninyo dyan sa ngalang ikaliligtas ng mga kaluwa ng mga kababaihan dyan, kakaiba kasi sa Bible hindi naman ganun di ba? Na parang iniaalay mo yung katawan mo bilang isang babae doon sa pinapaniwalang anak ng Diyos. Anyway, yan ang ating narinig ayon sa salaysay doon sa Senado. Yan ay ayon sa salaysay, lalo na doon si alias Amanda. Yun po yung Mr. Kibuloy. Nag-a-adlib lang kasi para bang iba na ang pugi, di ba? Kasi pag inaayawan mo kamo, pagka mayroong gusto sa'yo dahil binata ka, para bang magkakahiyaan. Anyway, sige, yan ang ayon sa iyo at ayon din naman sa mga salaysay doon sa Senado. Sige, tuloy tayo. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ng lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira sa pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay, doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, nagtatago ako sa sariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinusulisit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Sapagat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan.
Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaharan na wala pong bayad. Pagkatapos, ang kababayan nating nalipusta, kalamidad, walang tumutulong. Kung may tumutulong man, politika at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila. Tumutulong pa ako sa Amerikang yan. Nagdodonate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Appalachian na hindi nakapag-aral ng mga bata. Bumalik kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako'y binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yun? Saan galing yung Kung pinambili? ako binigyan ng pampalipad na Tatanong. helicopter dito para mapuntahan ko lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Iba nang may pera, no? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga Ano kaya, bata na submarine? walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran at pagkatapos itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko, ministro, at iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years ay magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo? Kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko, iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa akin, sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din. Kakandidato ka for president, Pilipino Mr. nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako at ako ang mamumuno sa bansa ito para Aba, sa katwiran magiging presidente ka nga sa siguro, Diyos, eh. para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula Mr. sa kamay President. ng mga banyaga na pinakabagyan ni Rizal, ni Bonifacio. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, pagligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yun. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi ginagawa namin araw. Hindi kami nagmolestiya ng ibang tao. Hindi ka Lumako ang molestya. bansang Karian. Ngayon, you are envying and jealousy. Gusto niyo kaming i-put down. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin Kandidato ko. for president. Ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papalitan mo si Din BBM. naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayan nating lahat. Oy, Mahal kong Mr. mga kababayan, Bongbong Marcos, ito po ang mahalagang papalitan ka mensahe si ko sa inyo Tingoloy. sa mga sandaling ito. Hindi ko po urungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagkatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, Oy, makinig, First Bongbong. Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session? Oy, totoo ba na yan? naliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug Oy, habang adik. nagsesex orgies kayo. Totoo ba ito? O, totoo nga ba yan? kayo ay may mga session ng nagkakila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft. Ako, Vice President Sara at
Pangulong Digong, at ang Witchcraft, lahat ano? ng Parang, ano ba, ibabarang? tutol sa inyong paglilingkod. Oh, witchcraft. Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay Kukulamin, ano ba yan, manatili sa kapangyarihan. Mr. President? Para Kukulamin lang mo si... kayo ng aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Kami po'y nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba Makinig. na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipalikwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Nakaw. Mag-resign kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman ang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan. Akala natin ay maaasahan natin sila. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. Mga If that demonyo is not pala. the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako, lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body ako, hindi ko tatablan ng bala. O kaya, tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting. Pagpalain at ibigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo. Ibinigay ng ating mga heroes ang kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi ako papayag hanggang ako'y may buhay at hininga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handa naman ako pumunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narito. Anong Pero mukha ng natatakot langit? mamatay? Hindi po. Sapagkat ako'y nasa Kanya at siya'y nasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus na ipinako sa krus, ay handa po akong magalin na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito lang, pagpalain tayo ng ating dakilang Ama. Sa Kanya lahat ang kapurihan at ang kapasalamatan at ang kaharian magpakailanman ay mananaig dito sa ating bansa at sa buong sanlibutan.